Walang magandang araw ngayon. Promise. Walang magandang araw. Hmm. Kasi napanood ko yung ilang beses ko 'tong pinag-isipan kung gagawin ko. Kasi saksi talaga ako. Saksi talaga ako dito sa usapin ng pulburon. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Usapin na 'yan, panahon pa ng pagkakaupo pa lang ni presidente. Our beloved Boss Mike Cervera. Ang problema kasi, kaibigan natin 'tong nagpakalat eh. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga vlog natin, wala tayong tinitira ng mga kapwa natin vlogger, 'di ba? Bilang respeto sa kanilang opinyon, 'di ba? Ganon din sila bilang respeto sa atin. Ngayon mga boss, napanood ko, pasintabi, kaibigan tayo, hindi man tayo close pero narinig ko sa bunganga mismo na tinuturing mo akong kaibigan, maharlika, 'di ba? Kaibigan yung turing. Kasi nung nag-aaway sila ni Coach Jarrett, parehas naman silang kaibigan natin. Kaya hindi tayo nakikialam. Kung ano man yung away nila yun. Bilang parehas nyong kaibigan, dapat namamagitan lang tayo. Pero eto, ngayon mga boss, napanood ko yung live. Hindi sana ito yung topic natin. Napanood ko yung live nung kaibigan natin, si Maharlika kanina, na imbis na dalawa lang, ilabas mo na yung video or humingi ka na ng paumanhin. Humingi ka ng paumanhin sa taong bayan. Ang dami nang naapektuhan, ang dami nang maaaring masira yung buhay dahil dyan sa fake news pala na yan. Di ba? Fake news mga boss. Pero hinihintay ko na sana humingi ng paumanhin, mag-public apology na lang kasi mali siya, 'di ba? Marami ng tao kasi mga ganun na sa mga naniwala sa akin, sa mga nakinig, sa mga sumakay sa issue ng pulburon, pasensya na kayo. Hindi pala totoo. Pero kasi mga kababayan, magkakasama kami. Dinig na dinig ko, halos idikit ko na nga yung mukha ko, yung pisngi ko sa kanya. Kay Maharlika, eto po yung mga kababayan baka sabihin kasi ng iba, gumagawa tayo ng hindi mga kababayan, magkakaibigan kami. Kaya pansin niyo lahat ng vlog natin mula nang nag-umpisa akong mag-vlog ulit, never kong binabanggit yung mga kaibigan natin na dati kasama natin sa pakikipaglaban pero nag-iba sila ng landas. Wala kayong maririnig sa akin ganun. Kasi okay lang yun, kritiko ka, i-criticize mo ang government kasi hindi ka masaya, okay lang yun, normal lang yun. Pero kung magsisinungaling ka at lulukohin mo ang taong bayan, lilinlangin mo ang taong bayan, teka muna, mali yan. Kahit kaibigan kita, hindi kita kukonsintihin kahit sino ka pa man. Kaya mga kababayan, tignan nyo. Kung inyong makikita mga kababayan, nandito yan. Si Coach Jarrett nasa unahan, si Maharlika nasa gitna, sumunod, ako yung nasa dulo, yung nakasalamin, yung nakaitim. Para naman nang sa ganun baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang tong kwento ko, walang usapan na ganyan. Eto si Madam Ellie, kaharap ni Maharlika. Si Sangkay, nandiyan din. Yung pong nasa dulo, kaibigan ho ni partner ni Madam Ellie, mga kababayan, ha? Partner yan. So, sa araw na yan, hindi ko lang matandaan, basta katatapos lang ng eleksyon nun, mga kababayan, katatapos lang, mainit na mainit yung issue ng pagkakasibak kay dating executive secretary, 'di ba? Si Attorney Vic. Tandaan nyo ba 'yon? Doon na nag-umpisa yan, mga kababayan. Bakit ko sinasabi ngayon ito? Alam niyo sa totoo lang, 'yun lang naman yung hinihintay ko. Sabi ko nga mga kababayan, pag lumabas yung video na yan at nakita at napatunayan na totoo, hindi edited, hindi na po ako susuporta sa mga mga. Hindi na po ako susuporta. Para saan pa? Kung ang presidente, tama nga naman yung makikita mo na nagdodroga ang presidente, mali talaga mga kababayan. Mali yun. Kaya siguro, yan yung naisip nila na pamamaraan para pasakitan itong gobyerno na to. Pero minsan hindi nila inisip yung kapakanan ng marami nating kababayan na magdadala ng kalituhan, magdadala ng agam-agam, pagdududa at kawalan ng tiwala sa gobyerno na to, mga kababayan. Yung po yung hindi natin matanggap dyan. Merong ngayong general na naniwala, dinala yung kanyang
alam niyo yun, nadala siya ng kanyang emosyon na kung ano-ano na yung ginagawa. Meron pang isang dati ring kapitan sa militar o pulis o di ko alam, no? Yung isang talaga namang nagwawala din, mga kababayan. Nakita nyo yung ginagawa niya? Talagang parang gusto nang magkudita. Parang gusto nang paimbestigahan si presidente para doon daw sa issue ng kung naririnig na nagpupulburo na ganyan. Mga kababayan, mahirap. Alam nyo, ito yung pinakaayaw kong vlog ko. Sa totoo lang. Anyway, mga boss, eto na. Kung inyo mapapansin dito na magkakasama kami, yan ang topic namin. Na bakit nga ba itong gobyerno na to na kinukuha ni Maharlika yung aming opinion, loob patungkol doon sa issue na nagpupulburo ang Pangulo. Ito mga kababayan, saktong-saktong words, salita na pinagsasabi niya. Ito ulitin ko, wala akong sama personal. Sama ng loob personal kay Maharlika. Wala po. Ito'y opinion lang. Sana naman ay Huwag kayong sa mga supporters nila, huwag kayong magagalit sa akin. Ito'y opinion lang. Sabi ko nga mahabang panahon, sige magsalita kayo laban sa gobyerno. Hindi ako makikialam diyan at hindi ako makikisawsaw sa pinaglalaban nyo. 'Di ba? Pero dito sa nangyayari na to mga kababayan, hindi ko kayang tiisin. Kasi sinabi ko na ano man ang mangyari, opinion nyo. Opinion ko. Huwag tayong maggegeran. Ito'y hindi panggegera kay Maharlika. Ito'y maaaring magbukas sa kaisipan niya at magbukas sa kaisipan ng marami nating kababayan. 'Di ba? Sa kung ano yung totoo, mga boss. Kung ano yung totoo. Sa tagpo na yan, ito, lalakyan natin, mga kababayan, para lang sa ganun ay makita. Ang eksaktong sinasabi ni Maharlika dyan, sabi ko, alam nyo, ako, madam, solid talaga ako eh. Loyalista ako. Kaya, hindi ako basta-basta titiwalag o bibitiw sa pag-suporta sa mga Marcos. Mga boss, ayan po yung eksaktong sinabi ko. At sabi niya, nako, pag nakita mo yung nakita kong video, pag napanood mo yung napanood, ayan po mga kababayan napanood niya daw na video, ibig sabihin nakita niya na. Naliwanag nakita niya na yung video. So, talaga, nakita mo na. Sabi niya, naku, pag nakita nyo, mga kababayan, sabi niya, pag nakita nyo yung video na yan, sigurado baka bigla kayong bumaliktad sa kinauupuan nyo. Diba? Ganon yung pagkakasabi niya mga kababayan. So, ibig sabihin, nakita niya na yung video. Naniniwala na ako doon na nakita niya kasi yung sinabi niya na nakita niya na. Pero ang sabi ko mga kababayan, ito yung sabi ko. Nasaan yung video? Meron ka bang kopya? Patingin naman, panood mo naman sa amin. Kung hindi pwedeng ilabas yan, maasahan mo naman kaming hindi ilabas yan eh. Pero panood naman, wala sa akin, hindi rin siya nakakuha ng kopya, kundi pinanood lang daw sa kanya. Ganun yun mga kababayan, pinanood lang daw sa kanya. Ang tanong ko ulit, mga kababayan, sino may kopya niyan? Alam niyo kung ano sagot? Kung sino may kopya? Si dating Presidente Duterte ang may kopya. Kanya dinamay niya pa si Presidente Duterte na ngayon itinatanggi ni Presidente Duterte na mayroong video. So ibig sabihin mga kababayan, muntik din kaming nalinlang doon. Siguro yung mga kasama naming nasa video naniwala. Ayun dito sa picture, yung kasama namin dito sa picture, maaaring naniwala, 'di ba? Pero meron na po akong mga tinawagan diyan na kinumpirma ko bago ko mag-live. Kaya hindi ako makapag-live kasi gusto kong ikumpirma. Sabi ko, narinig mo yun, di ba? Nung sinabi ni Maharlika na napanood niya na yung video na nagdodroga ang Pangulo. Sabi na, yun. Ilang beses niya nga sinabi yun eh. Pero diyan ko sa lugar na yan. Ito yung lugar na to nasa SM Mega Mall kami. Baka itangki mo naman, kaibigan kita eh. Kaibigan ko lahat yung nasa picture. Ba't pinalitan ko pa nga yung $100 mo ng peso
kasi wala kang peso nung panahon na yan. Parang kararating mo lang yata galing Amerika. 'Di ba? Yan yun mga kababayan. Ang ganda ng kwentuhan namin niya. Masasaya kaming lahat dahil sa politika lang yan, 'di ba? Para sa akin kasi politika lang yan. Tayo magkakaibigan na tayo. Tama na yun. Ano man mangyari, magkakaibigan na tayo. Eto na ngayon mga kababayan. Nung makita ko yung video ni Presidente Duterte na tinanggi, yung pagpupulburon. Kung tinatanggi ni Presidente Duterte na may video, ibig sabihin, nagsinungaling sa amin si Maharlika na kay Presidente Duterte ang video. 'Di ba? Kaya alam nyo, lagi kong sinasabi na kung may video, ilabas nyo na. Lagi ko na ipopost ko nga yan sa social media ko. Ilabas nyo na yan. Kung meron talaga, kasi nagdadala ng kalituhan, nagdadala ng pag-aalinlangan sa gobyerno natin, nagkakaroon ng kawalan ng tiwala sa gobyerno natin dahil sa issue na yan.